Yan, so hello guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, katulad ng sinabi ko sa mga previous video ko, eto na po yung isa pa nating ni-review or i-review talaga. Hindi naman review actually. Eto na po yung isa pa nating i-discuss yung about nga po sa benepisyo ng rambutan. Sa mga hindi nakakaalam po ni tsura ng rambutan, ayan. So I think edit ko na lang para on. Yun, so benepisyo nga po ng rambutan. So, madalas ka ba kumain ng rambutan? I think, medyo madalang tayo kumain ng rambutan. Pero ano nga ba yung mga magagandang benepisyo ng rambutan sa atin? Ito po yung kauna-unahang benepisyo ng rambutan sa atin. Makakatulong daw sa sperm quality ng mga lalaki. So, para sa mga lalaki, ayan, kung kailangan nyo na maging maganda yung quality ng ating mga sperm, ayan, nakakatulong nga daw po sa kalidad ng ating sperm yung rambutan. And again, number 2, ayan, pampatibay ng buto at ngipin. So, kung medyo may problema tayo sa ngipin, madalis mabarag or ano ganito ganyan, ayan, kumain tayo ng rambutan para sa buto at para sa ngipin po natin. Number 3 is pampalakas ng immune system. So, nakakalakas pala siya ng immune system. Number 4, ayan, ay nagtataglay ng antibacterial at antiseptic. Yung antiseptic, di ko pa masyadong alam. I-search pa natin yan. Pero, wait lang. Alamin na nga natin. So, ano nga ba ang antiseptic? Ayan, meaning. Antiseptic, ayan, ay, wait lang. What is antiseptic? Antiseptic or skin disinfectants daw are chemicals for cleaning the skin and wounds. They can kill or prevent the growth of microorganisms. There are various types of antiseptics. Some are suitable for home use, while others are only suitable for use in a clinical setting. Yun nga daw po. So, para sa pag-disinfect, mga ganito ganyan, so mainam pala ang rambutan. Ayan, ang pagkain ng rambutan. Dahil parang, alam mo yun, parang nililinis or dinidisinfect nga po yung katawan natin, I guess, dahil nakalagay nga dito. And antibacterial. So, yun na nga. Kung medyo mabakterya ang katawan, mabakterya, no? Pero yun na nga. Another benepisyo niya, mayroong anti-cancer properties. Which is, nakakatuwa, no? Pag kumakain ka pala talaga ng mga prutas and mga vegetables, talagang marami tayong magiging laban sa cancer, sa diabetes and all. Pero I don't think sa diabetes din to, pero anti-cancer siya. So, kung takot tayo magkaroon ng cancer, kumain tayo din na mga ganitong klase ng food. Pero again, yung pagkain ay in moderation lang. Huwag namang araw-araw. Mahirap din kasi ang natatandaan ko matamis to eh. So, baka mamaya magkaroon tayong diabetes. Siyempre, mahirap na. Make sure lang natin na in moderation lang lahat. Ayun, so another ay pampalakas ng enerhiya sa katawan. So, kung medyo lambutin nga po kayo, ayan, makakadagdag pala sa enerhiya natin sa katawan ang rambutan. At another one niya ay makakatulong sa digestion. So, kung medyo constipated tayo, mga ganyan, ayan, mainam pala ang rambutan na kainin natin. And again, last but not least, mayaman sa antioxidants, iron, at vitamin C. So, maganda rin talaga siya. Or maganda rin yung benepisyo niya sa katawan natin. So guys, kung nagustuhan niyo po to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. At hit na po yung notification bell para na ma-updated po kayo sa lahat ng ating mga ganitong klaseng mga videos. So kung nagustuhan niyo po to, ayan, leave a thumbs up and mag-subscribe na kayo and share niyo na po itong video na to para alam ng mga kasamahan niyo sa bahay or alam ng mga kakilala nyo or mga kung kanino man kayo concerned. Ayan, para naman maging healthy living din sila. Wow, ano? Healthy living, tapos mataba. Pero huwag kayong mag-alala, nag-oats na ako, so nagpapapayat na ako. And yun na nga, so magiging healthy living na rin tayo. Yun lang, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. I love you all and see you again sa another vlog po natin. Bye-bye. Thank you.